Noong tag-araw ngang taong 2000, isang manggagawa sa isang taniman ng mangga sa lalawigan ng Zambales ang napasigaw sa takot. Habang binubungkal niya ang lupa gamit ang piko, may tinamaan siyang matigas na bagay. Sa una, inakala niyang bahagi lamang itong isang lumang kagamitang pansaka. Ngunit habang patuloy siyang nahuhukay, unti-unting lumitaw ang hugis nito at hindi ito isang kagamitan. Isa itong pirasong butong tao na namumuti na sa katagalan. Nang dumating ang mga pulis at hinukay ang buong paligid, isang maliit na gintong hikaw ang natakpuan sa ilalim nito. Ito mismo ang hikaw na palaging suot ni Joy Bautista, isang 26 anyos na ginang na naglahong parang bula. Sa nayong ito 13 taon na ang nakalilipas. Nawala si Joy noong anihan ng taong 1987. Panahon iyon kung kailan hinok at manibalang na ang mamangga. Noong una, pinag-usapan ng mga tao sa nayon na baka naglayas lang daw ito. Ngunit may isang nakapagtatakang detalye. Ang kapitan ng kanilang barangay ay naroon na sa mismong lugar kung saan natakpuan ang ngabuto bago pa man dumating ang pulis. Ano nga ba talaga ang nangyari sa taniman ng mangga noong gabing iyon? At bakit naroon ang kapitan na kinikilala pa namang pinakakatiwala ang pinunong nayon? Ngayon, isasalaysay ko sa inyo ng buong buo ang nakakakilabot na katotohanan sa likod ng pagkawala ng isang asawa sa Zambales noong 1987. Bago tayo magsimula, lubos kong ikagagalak kung pipindutin ninyo ang subscribe at like button. Kung maaari ay magiwan din kayo ng komento kung saang probinsya o bansa kayo nanonood upang mabati ko kayo isa-isa. Sisimulan na natin ang kwento ng isang hindi malutas-lutas na kaso at mga nakalimutang tala. Taong 1987, sa lalawigan ng Zambales, sa mga ganitong buwan, ang buong kabundukan ay napupuno ng matatamis na bunga. Ang manggang Zambales ay sikat sa buong bansa noong panahong iyon, at karamihan sa mga tao sa nayon ay mga magmamangga ang ikinabubuhay. Tuwing umaga, makahalo ang amoy ng pestisidyo at lupa, at pagsapit ng hapon, nagtitipon-tipon ang buong pamilya upang mag-uringang mangga at ilagay ang maito sa kaing. Isa lamang itong napaka-ordinaryo at tahimik na probinsya. Dumating si Joy sa nayong ito noong taksibol ng 1985 matapos siyang may kasal. Ang 24 anyos na si Joy ay tubong Tarlac, at sa pamamagitan ng isang kakilala sa kabilang bayan, ipinakilala siya kay Carlo Bautista, isang lokal ng Zambales. Ang pamilya ni na Carlo ay may katamtamang laking taniman ng mangga, at ang 30 anyos na si Carlo ang panganay na anak na tumutulong sa bukit. Ayon sa mga taga-nayon, si Joy ay may masayahing personalidad at napakabait. Noong una ay tila naninibago siya sa buhay probinsya, ngunit mabilis siyang naging kaibigan ng mga ginang doon. Tuwing anihan, siya raw ang pinakamasipag na tumutulong. Dahil dito, kinagiliwan siyang lahat, at kahit ang biyenan niyang si Aling Rosa ay panay ang pagmamalaki sa kanya sa mga kapitbahay. Subalit paglipas ng 2 taon matapos silang ikasal, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Dahil hindi makaranas ng pagdadalang tao si Joy, nag-iba ang pakikitungo sa kanyang biyenan. Nagsimula ito sa mga patagong pagirap at panlalamig. Nungit pagpasok ng 1987, dumami ang mga nakasaksi na lumala ang pangabuso nito kay Joy. Sa hapagkainan ay palagi siyang pinaparinggan, at kahit gaano pa kaganda ang ginagawa niya sa bukit, ni minsan ay hindi siya nakatanggap ng papuri. Ang asawa naman niyang si Carlo, sa halip na ipagtanggol ang asawa, ay sunod-sunuran lang at walang imik. Kilala si Carlo sa nayon bilang isang lalaking mahina, ang loop at hindi kailanman kayang suwain ang kanyang ina. Hindi na kailangan pang sabihin kung gaano kalungkot at kaisolado ang naging buhay ni Joy. Sa gitna ng sitwasyong ito, isang tao ang madalas na mapansin sa paligid ni Joy. Ito ay ang kapitan ng barangay na si Rodolfo Rudy Macharaeg. Si Kapitan Rudy, na noon ay 46 anyos, ang may pinakamalaking lupain sa nayon at may pinakamalakas na impluensya. Malaki rin ang boses niya sa kooperatiba nga magsasaka at malakas ang kapit sa munisipyo. Sa panlabas, isa siyang tapat at maasahang pinuno na palaging tumutulong sa mga problema ng mga taga-nayon. Nagsimulang mapalapit at tumulong si Kapitan kay Joy noong tag-araw ng 1987. Tinutulungan niya itong bumili ng mga abono at pestisidyo na mamagitan kapag nakakaaway sila ng biyenan nito at inaasikaso ang nga papeles nito sa munisipyo. Para sa mga tao, natural lang ito dahil kilala ang kapitan sa pagiging matulungin kaya walang nagduda. Ngunit nang pumasok ang buwan ng tag-ani, isa-isang nagsilabasan ang mga nakakita kina Kapitan Rudy at Joy na makasama ng silang dalawa lang. Nang lumaon, iginiit ng
Kapitan na tinutulungan lamang niya ang isang kaawa-awang asawa bilang tungkulin niya bilang pinuno. Ngunit kumalat na ang sismis sa buong nayon at noong madaling araw ng Oktubre 12, 1987. Naglaho si Joy nang walang iniwan ng kahit anong salita o kahit isang pirasong damit. Kinabukasan, pagising ng biyanang si Aling Rosa upang mahanda ng almusal, nakita niyang walang tao sa kwarto. Kahit ang asawang si Carlo ay walang kaalam-alam kung saan nagpunta ang asawa. At sa dahilan ng kanyang pagkawala, iba-iba ang haka-hakaan ng mga taga-nayon. Mas tahimik ang nayon kaysa sa inaasahan noong umagang iyon. Ipinaalam ni Aling Rosa sa mga kapitbahay na nawawala ang kanyang manugang, ngunit walang naisip na seryoso ito. Baka daw umuwi lang sa Tarlac o baka nagpapalamig lang ng ulo sa ibang bayan. Ngunit lumipas ang 3 araw at wala pa ring balita. Walang natanggap na tawag ang pamilya ni Joy sa Tarlac at hindi rin siya makontak ng kanyang kaibigan. Doon na napilitan si Carlo na pumunta sa lokal na presinto. Ang pulis na nakaduty noon, si SPO1 Tomas, ay kinuhanan ng pahayag si Carlo. Ngunit may isang nakakagulat na ibinunyag si Tomas kinalaunan. Nang tanungin daw niya si Carlo kung nasaan ito noong gabing nawala ang asawa, tila nautal at umiwas ang tingin si Carlo. Pagkatapos ay sumagot, ito na nakipaginuman daw siya sa mga kaibigan sa bayan at late na nakauwi. Pagdating niya ay wala na ang asawa kaya natulog na lang siya. Naramdaman daw ni SPO1 Tomas na gusto itong palabasin na simpleng kaso lang ng paglalayas. Noong panahong iyon, bihira makialam ang mga pulis sa mga kaso, may paglalayas na may kinalaman sa problema sa pamilya. Pareho ang naging sentimiento ngang nayon at ngang kapulisan na malamang ay hindi na nakayanan ng asawa ang pang-aabuso ngang biyanan kaya ito sumama sa iba o tumakas. Dahil dito, ibinilang ang kaso bilang paglalayas at hindi umusad ang formal na investigasyon. Ngunit may isang tao na hindi pumayag na palampasin ang sitwasyon. Ito ay ang nakatatandang kapatid ni Joy na si Tony Santos. Ang 30 anyos na si Tony ay agad na bumiyahe papuntang Zambales pakarinig na nawawala ang kapatid. Mariin siyang tumutol sa desisyon ng pulisya na ituring itong simpleng paglalayas. May mas malalim na dahilan kung bakit naghihinala si Tony. 2 araw bago nawala si Joy, nagpadala ito ng sulat sa kanya. Maikli lang ang nilalaman ngunit punong kahulugan. Kuya, nahihirapan na talaga ako ngayon. Pero may mas nakakatakot pang nangyari. Sasabihin ko sa'yo lahat pag nagita tayo. Hindi maintindihan ni Tony kung ano ang ibig sabihin ng mas nakakatakot na nangyari. Ngunit ang isang pirasong papel na ito ang magiging pinakamahalagang ebidensya sa kaso. Dahil ang petsa kung kailan ipinadala ni Joy. Ang sulat ay tumutukma mismo sa petsa kung kailan inamin ni Kapitan Rudy na huli silang nausap ni Joy. Nang malaman ito, direktang kinompronta ni Tony ang kapitan. Ngumiti lang si Kapitan Rudy at kalmadong sinabi, nag-usap lang kami sandali tungkol sa taniman tapos nahiwalay na kami. Yun lang yon. Ngunit pauwi mula sa bahay ng pitan. Nasalubong ni Tony sa pasukan ngang nayon ang isang matandang babae. Lumingalinga ang matanda bago hinawakan ang manggas ni Tony at bumulong. Huwag kang maglalakad mag-isa sa gabi. Kung may gusto kang malaman sa nayong ito, mag-ingat ka. Ang nagbabala sa kanya ay si Lola Flora, isang 70 anyos na naninirahan mag-isa malapit sa bungat ng barangay. Nang balikan siya ni Tony kinabukasan para humingi ng karagdagang impormasyon, hindi na binuksan ni Lola Flora ang pinto. Mula sa siwang sinabi nito, wala akong alam, kalimutan mo na yung sinabi ko kahapon. Sa loop lang ng isang gabi, nagbago ang kanyang pag-ugali. Alam ni Tony na may nagbanta sa matanda, ngunit wala siyang ebidensya. Kinausap ni Tony ang mga taga-nayon isa-isa. Ngunit patuloy ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga taong noong una imadaldal ay biglang nananahimik kapag nababanggit ang pangalan ni Kapitan Rudy. Si Mang Minoru, Mang Carding, na nakatira katabing ng bukit ng kapitan, ay nagsabi noong una na may narinig siyang kakaibang ingay mula sa taniman ng mangga nung gabing iyon, ngunit nang balikan siya kinabukasan, itinanggi na niya ito. Tila na kaysa ang buong nayon na tikhalin ang kanilang mga bibig. Ang tanging magagawa ni Tony ay bumalik sa presinto. Iprinisenta niya ang sulat ngang kapatid at nakiusap na buksan itong muli bilang kasong pakawala at hindi paglalayas. Napakamot ng ulo si SPO1 Tomas ngunit sinabing ire-report niya ito sa nakatataas. Makalipas ang 3 araw, 2 investigador mula sa pamprobinsyang kapulisan ang ipinadala. Sina Inspector Mendoza at P.O. Du Reyes. Si Mendoza ay isang veterano na may 15 taong karanasan, habang si Reyes ay nasa early 30s.
Kinausap nila ang mga taga-nayon at ininspeksyon ang lugar. Ngunit kahit ang mga investigador ay nahirapan, masyadong tikom ang bibig ng mga tao. Sa kabilang banda, si Kapitan Rudy pa mismo ang lumapit sa mga pulis para mag-alok ng tulong at sinabing siya na ang magtitipon sa mga tao para mapadali ang investigasyon na kunwari siyang tumutulong. Ngunit naitala ni Inspector Mendoza sa kanyang report na tila kahina-hinala ang sobrang kooperasyon ng kapitan. Sa ika-4 na araw ng investigasyon, isang hindi inaasahang testigo ang lumitaw. Si Atenita, 35 anyos at may-ari ng isang tsarinderya sa kabilang bayan na 15 minuto ang layo. Siya mismo ang pumunta sa mga pulis. Nanginginig ang boses niyang sinabi, "Nung gabi bago nawala si Joy, pumunta siya sa tsarinderya ko. Mag-isa lang siya, may tinawagan siya sa payphone. Tapos pagkababa niya ng telepono, namumutla siya. Umalis siya agad, pero hindi ako mapakali mula nun." Hindi alam ni Ate Nita kung sino ang tinawagan ni Joy dahil public payphone ang ginamit. Ngunit ang katotohanang nagpunta siya sa kabilang bayan mag-isa para tumawag isang araw bago siya mawala ay nagpapatunay na hindi ito simpleng paglalayas. At nang suriin ni Inspector Mendoza ang paligid ng tsarinderya, may nakita siyang maliit na nakaukit na salita sa pader malapit sa payphone. Ginamitan ito ngang matulis na bagay. Isang pangalan, Rudy. Kumuha agad ng litrato si Mendoza bilang ebidensya. Ayon sa forensics, ang lalim at ang gulong ng pagkaukit ay nagpapakitang ginawa ito ng isang babae habang nasa matinding takot o pagmamadali. Posibleng ito ay marka na iniwan ni Joy habang siya ay hinahabol o pinagbabantaan. Agad na ipinatawag ng mga pulis si Kapitan Rudy para sa formal na introgasyon. Walang bakas ng kaba ang kapitan. Kalmado siyang umupo at nagmukhang biktima pang maling hinala. Ang alibi ni Kapitan ay napakatibay. Noong gabi nga, Oktubre 12, dumalo raw siya sa pulong nga kooperatiba ng mga magsasaka sa munisipyo. Nagsimula ang pulong ng 7:00 gabi hanggang 10:00 gabi. At malinaw na nakapirma ang pangalan niya sa attendance sheet. Pagkatapos ng pulong, nakipag-inuman pa raw siya kasama ng 4 pang miyembro hanggang magating gabi. Pare-pareho ang naging salaysay ng kasamahan niya. Nahirapan ang mga pulis na idiin siya dahil hindi lang isa o dalawa ang testigo, kundi may opisyal na dokumento pa. Ngunit hindi maalis ni Inspector Mendoza ang kutob niya. Lihim niyang kinausap ng hiwa-hiwalay ang mga dumalo sa pulong. Dun, may natuklasan siyang kapansin-pansin. 3 sa 5 dumalo ang nakapansin na umalis si Kapitan sa gitna ng pulong ng humigit kumulang 30 minuto. Papunta raw itong banyo o may tinawagan. Ang dalawa naman ay sinabing hindi ito umalis. Ang biyahe mula munisipyo pabalik sa taniman ay aabutin ng 20 minuto. Imposibleng makabalik siya sa loob ng 30 minuto. Ngunit hindi matanggal sa isip ng mga pulis kung ano ang ginawa niya sa loob ng 30 minutong iyon. Nang tila hindi na umusad ang kaso, isa na namang hindi inaasahang tao ang lumapit. Ang asawang kapitan na si Carmen. Ang 43 anyos na si Carmen ay isang tahimik na babae na bihirang makita sa nayon. Umiwas siya sa mga pulis at direktang pinuntahan si Tony. Inabot niya ang isang sobre na naglalaman ng isang litrato. Litrato iyon ni na Kapitan Rudy at Joy na magkatabi sa taniman ng mangga at higit sa inaasahan ang lapit nila sa isa't isa. Sa likod ay nakasulat ang Agosto 1987. Nanginginig na sinabi ni Carmen, "Matagal ko na tong alam. Pero natatakot din ako kaya wala akong masabi. Hindi ko na kaya." Pagkatapos iwan ang litrato, kinabukasan ay biglang naglaho si Carmen at umuwi sa kanilang probinsya sa Baguio. Walang paalam at halos walang dalang gamit. At ang nakapagtataka, nawala rin ng parang bula ang litrato mula sa silid ng mga ebidensya ng pulisya. Si Inspector Mendoza ang nakapansin nito. Ibinigay sa kanya ni Tony ang litrato at inilagay sa kahon, ngunit pagkaraan ng 3 araw, nawala ang buong sobre. Ang mawalan ng ebidensya sa loob mismo ng istasyon ay hindi normal na bagay. Inireport ito ni Mendoza sa hepe. Ngunit nakakadismaya ang sagot. Wala raw silang record na may ganong litratong isinumait. Nakutuban ni Mendoza na umabot na ang impluensya na kapitan hanggang sa loob ng presinto. Ngunit wala siyang paraan para patunayan ito. Kahit sabihin pa ni Tony na nakita niya ang litrato, hindi ito magagamit sa korte dahil
Wala ang pisikal na ebidensya. Kinimkim ni Mendoza ang galit at sinimulan muli ang investigasyon mula sa simula. Sa pagkakataong ito, si P.O. Reyes ang nakdala ang magandang balita. Natakpuan niya si Mang Danilo, isang 42 anyos na ahente na nagde-deliver ng abono at patabas sa nayon. Isang buwan bago nawala si Joy, madalas itong pumunta sa taniman nina Carlo, at ilang beses na kitang nag-uusap ng sarilinan sina Joy at Danilo. Kumalat din ang sismis na baka may relasyon ang dalawa. Agad na ipinatawag si Danilo. Noong una ay sinabi niyang nagde-deliver lang siya, ngunit nang idiin siya nga mga pulis, nag-iba ang tono niya. Ang ibinunyak ni Danilo ay labas sa inaasahan nila. 3 linggo bago nawala si Joy, lumapit daw ito sa kanya para humingi ng tulong. Nasa panganib daw ang buhay niya at nagtatanong kung may alam siyang lugar na pwede nitong pagtaguan. Nagulat daw si Danilo at hindi nakasagot ng maayos, at iyon na ang huli nilang pagkikita. Inilagay ng mga pulis si Danilo bilang pangunahing suspect at inimbestigahan ang alibi nito. Ngunit noong Oktubre 12, napatunayang nasa Pampanga si Danilo kasama ang pamilya ng kanyang asawa at kinumpirma ito ng mga biyenan niya. Muling bumangga sa pader ang investigasyon. Nang tila nawawalan ng pag-asa, isang bagong ebidensya ang lumitaw. Isang truck driver na nagnanggalang Kuya Lando, na bumibiyahe sa National Highway papuntang Olongapo nung gabi ng pagkawala, ang nagbigay ng pahayag. Ayon sa kanya, bandang alas 2 madaling araw, may nakita siyang patay-sinding ilaw sa bandang talahiban sa gilid ng kalsada. Noong una ay binalewala niya ito, ngunit nang mapanood niya sa balita ang tungkol sa pagkawala, nagpasiya siyang mag-report. Pinuntahan ng mga pulis ang lugar na itinuro ni Kuya Lando. Sa talahiban, nakita nila ang isang lumang panyo. Sa gilid nito ay may nakaburdang pangalan, Joy. Kinumpirma ni Tony na pag-ari iyon ng kanyang kapatid, bigay daw ito ng kanilang ina noong ikasal siya. Ang lugar kung saan natakpuan ang panyo ay nasa direksyon ng sakahan na pagmamay-ari ni Kapitan Rudy. Ngunit dahil may matibay na alibi ang kapitan, kulang pa rin ang ebidensya para hulihin siya. Habang nag-iisip ng susunod na hakbang ang mga pulis, nakatanggap si Inspektor Mendoza ng isang anonymous na sulat. Isang linya lang ang nakasulat, "Hukayin ninyo ang sahig ng bodega sa taniman." Agad na nagpunta sina Mendoza at Reyes sa bukid ni na Carlo. Ang bodega ay nasa dulo ng taniman gawa sa tagpi-tagping yero at kahoy, kung saan itinatago ang mga kaing ng mangga at gamit pansaka. Noong una ay ayaw silang papasukin ni Carlo dahil wala silang warrant, ngunit nang magpumilit si Mendoza, binuksan din niya ito. Amoy amak sa loob ng bodega. Kumuha ng pala ang nga pulis at sinimulang hukayin ang lupa. Dahil lupa lang ang sahig, madali itong hukayin, ngunit makalipas ang 1 oras, walang lumabas. Halos mabungkal na nila ang buong bodega pero wala silang nakuha. Nadismayang ibinaba ni Reyes ang pala. Baka pinaglalaruan lang sila o baka may nauna na sa pahukay. Ngunit palabas na sana si Mendoza nang may mapansin, siya sa gilid NG pader. May isang lumang plywood na nakapako doon at tila nagalaw kamakailan ang ibabang bahagi nito. Iba ang nipis ng alikabok doon kumpara sa ibang bahagi. Nang tanggalin ni Mendoza ang plywood, may isang maliit na espasyo sa likod nito. Sa loob ay may isang maliit na kahon. Hindi buto ang laman nito, kundi isang notebook. Isang tala-arawan diary. Napuno ang sulat kamay ni Joy. Nagsimula ang nga entry nung taksibol ngang 1987 hanggang bago siya mawala. Nanginginig ang mga kamay ng pulis habang binabasa ang mga pahina. Nakadetalye doon ang pang-abuso ng biyenan at ang kawalan ng pakialam ng asawa. At naroon din ang tungkol kay Kapitan Rudy. Noong una ay inilarawan niya ang kapitan bilang isang mabuting tao, ngunit habang tumatagal, naging nakakatakot, makulit, at gusto ko siyang iwasan ang mga salitang ginamit niya. 1 buwan bago siya mawala, nakasulat ito. May sinabing kakaiba sa akin si Kapitan Rudy ngayon. Kung alis daw ako sa nayon o kung may pagsasabihan ako, magsisisi raw ako. Alam ko kung anong ibig niyang sabihin at takot na takot ako. Agad na itinago ni Mendoza ang diary bilang ebidensya para hindi na ito mawala tulad ng litrato. Hindi niya ito dinala sa lokal na presinto, kundi dumiretso sila sa headquarters ng pamprobinsyang kapulisan. Humingi siya ng opisyal na tulong mula sa nakatataas, ngunit may isa pang pahina sa dulo ang diary na lalong gumulo sa isip nila, 3 araw bago siya mawala.
Isinulat ni Joy. Alam din ni Carlo, pero nagbubulak-bulagan lang siya. Alam ngang asawa niya. Ang alin, at bakit siya nagbulak-bulagan? Agad na nabaling ang atensyon ng pulis kay Carlo. Ang dating tinitiknan lang bilang asawa ngang biktima ay biglang naging kahina-hinala. Bago pa man may patawag si Carlo noong hapong iyon, isang emergency ang nai-report mula sa nayon. Natakpuang nakabulakta si Carlo matapos uminom ng pestisidyo. Halos mamatay ito. Salamat na lang at may dumaang kapitbahay na nakakita sa kanya at agad siyang isinugod sa ospital. 3 araw na na-confine sa Ichi. Si Carlo bago inilipat sa regular na kwarto, pagkamalay niya, agad siyang pinuntahan ni Inspector Mendoza. Maputla at nakatulala lang sa kisame si Carlo, at nang makita ang pulis, ipinikit niya ang kanyang mata. Tahimik na umupo si Mendoza sa tabi ng kama at nahintay. Pagkaraan ng ilang sandali, naksalita si Carlo. Duwag ako. Ang ibinunyag ni Carlo ay tuluyang nakpabago sa kaso. Inamin niyang alam na niya nung pagtatapos ng tag-araw na sinisimulan ng guluhin ni Kapitan ang kanyang asawa. Alam niyang pinagbabantaan nito si Joy. Pero wala siyang ginawa. Si Kapitan Rudy pala ang naging gwarantor ng utang ng pamilya nila sa kooperatiba. Ang buong pamumuhay at lupain nila ay hawak ng kapitan. Sa oras na kalabanin niya ito, maaring mawala ang lahat sa kanila. Kaya pinili niyang magpikit mata. Noong gabi ng pakawala, inamin ni Carlo na hindi talaga siya nakipag-inuman. Nakatanggap daw siyang tawag mula kay Kapitan para pumunta sa taniman. Ngunit sa sobrang takot, umuwi na lang siya at nagtago. Hindi niya sinabi kung anong nangyari doon. Pero umiyak niyang sinabi. Dapat ako ang nagprotekta kay Joy, pero wala akong nagawa. Ang pahayag ni Carlo ay sapat na para muling idiin si Kapitan Rudy. Ngunit circumstantial ebidensya pa rin ito. At walang direktang nagpapatunay na ang kapitan ang pumatay kay Joy. Ang diary ay nagpapatunay lang ng pananakot, pero hindi ng mismong krimen. Muling ipinatawag ng pamprobinsyang headquarters si Kapitan para sa isang masinsinang interogasyon. Hindi pa rin natinag ang kapitan, kasama ang kanyang abogado. Iginiit niyang gawa-gawa lang daw iyon ni Carlo dahil sa nakokonsensya ito. Muling na deadlock ang kaso. Ngunit naisip ni Pio Tway Reyes na balikan ang isang detalyeng nakaligtaan. Isa sa mga miyembrong kooperatiba na nagbigay nga alibi para kay Kapitan, si Mang Berto, ay lumipat na palang tirahan sa Cebu. Pinuntahan mismo ni Reyes si Berto sa Cebu. Nang makita ang pulis, namutla si Berto. Pagkaraan ng mahabang buntong hininga, inamin din niya. Nung gabing yun, hindi lang 30 minuto nawala si Kapitan. Mahigit 1 oras siya nawala. Si Kapitan ang nagutos sa amin na sabihing 30 minutes lang. Natakot ako kaya lumipat akong Cebu. Ito ang nagpabagsak sa depensang Kapitan. Kung 1 oras siyang nawala, sapat na iyon para pumunta sa bukit at bumalik. Ibig sabihin, planado ang alibi. Nang malaman ito ngang ibang miyembro, 3 pa sa kanila ang umamin na pinagsinungaling sila ni Kapitan. Nabuksan na rin sa wakas ang tikom na bibig ngang nayon. Agad na ipinaarestong headquarters si Kapitan Rudy. Kahit may abogado, hindi na niya may tatanggi na peke ang alibi niya. Ngunit palaban pa rin ang Kapitan. Inamin niyang pinagsinungaling niya ang mga kasama niya. Pero ginawa niya lang daw yun dahil natatakot siyang paghinalaan na nambababae siya. Ayon sa kanya, totoo na naging malapit sila ni Joy. Pero noong gabing umalis siya ng pulong, pumunta daw siya sa bahay ng kalaguyo niya, isang 40 anyos na babae sa kabilang bayan. Wala daw siyang kinalaman sa pagkawala ni Joy. At nang kumpirmahin ito ng mga pulis, totoo ngang nagpunta doon ang kapitan mula 8:30 hanggang 9:30 ngang gabi. Tila muling makakalusot ang kapitan sa bago niyang alibi. Ngunit hindi na nagpaloko si Mendoza. May puwang pa rin sa oras. Ang nakitang ilaw ng truck driver na si Kuya Lando ay alas 2 ng madaling araw. Mula 9:30 gabi hanggang alas 2 madaling araw, nasaan si Kapitan? Ipinagutos ni Mendoza ang isang malawakang pahuhukay sa bukit at paligid ng lupa ng Kapitan. Pagkalipas ng 2 araw, sa ilalim ng isang matandang puno ng santol sa gilid ng bukit, may napansin silang hukay na tila binungkal at tinabunan muli. Pagbaon ngang pala, mas malambot ang lupa dito. Nang hukayin nila ito ng tuluyan, tumambat ang isang lumang basahan. At sa ilalim nito, ang mabuto ngang tao. Natigilan ang buong search team. Matagal bago lumabas ang resulta NGDNA.
At dahil hindi pa kumpirmado, hindi pa pwedeng maglabas ang warrant of arrest, kaya nakakagala pa rin sa nayon ang kapitan. Ngunit 3 araw bago lumabas ang resulta, biglang nawala si Kapitan Rudy. Walang paalam at hindi alam kung saan nagpunta. Nakatakas ang suspek. Taglamig na, bandang Disyembre, ng taong 1980 nang maglaho siya. Naglabas ng wanted poster ang kapulisan, nung panahong iyon, hindi pa ganun ka-high-tech ang pag-track ng mga tao. Nagamit ng kapitan ang manggabutas sa sistema para magtago. 10 araw matapos siyang tumakas, kinumpirma ng forensics na ang buto ay sa isang 26 anyos na babae. At ang nagpatibay dito ay ang gintong hikaw. Umiyak na kinumpirma ni Tony na ito ang hikaw ni Joy. Hindi kailanman naglayas si Joy. Simulat sa pool, nakabaon na siya sa ilalim na hulupangkiyon. Naging national wanted person si Kapitan Rudy para sa kasong murder. Lumipas ang 1, 2, hanggang ilang taon. Nagpalit-palit na ang mga investigador. Nalipat na istasyon si Mendoza at si Reyes na lang ang naiwang tumitingin paminsan-minsan sa rekord ng kaso. Sa mga panahong ito, tumakas pa Maynila si Kapitan. Nagpalit ngang pangalan at nagtrabaho bilang pahinante at construction worker sa Cavite at Laguna para hindi matunton. Ang asawa niyang si Carmen ay tuluyan nang nakipagdiborsyo at nanatili sa Baguio. Ang nagpabalik kay Kapitan Rudy sa hustisya ay isang hindi inaasahang tao. Noong 1998, isang 50 anyos na katrabaho niya sa construction site sa Laguna ang nakapansin na kamuha niya ang nasa lumang wanted poster. Palihim itong nag-report sa pulis. Pinalibutan ng mga pulis ang site at sinubukan pa ni Kapitan na umakyat sa scaffolding para manlaban. Inabot ng 2 oras bago siya sumuko. Makalipas ang 11 taon, tuluyan na siyang naposasan. Mabilis na nakakating sa Zambales ang balita. Halo-halo ang naging reaksyon. May mga nagbuntong, hininga na parang matagal na nilang alam at may mga nagulat. Ang mataong tikom ang bibig nun ay nanatiling nakayuko ngayon. Ayon kay Tony, nang marinig niya ang balita, hindi siya nakaramdam ngang saya, kundi iyak na lang ng iyak dahil naalala niya ang kapatid na 11 taong nabaon ng mag-isa sa dilim. Ibiniyahe pabalik ng Zambales si Kapitan Rudy. Sa loob ng interrogation room, kaharap niya ngayon si Reyes, na isa na ring middle-aged na opisyal. Inilapag ni Reyes ang kopya ng diary ni Joy. Tinitigan itong kapitan, pumikit at pagkaraan ng mahabang katahimikan. Sinabi niya, sasabihin ko na ang lahat. Nagsalita ang kapitan, matapos ang 2 oras, inamin niyang naawa siya kay Joy noong una, ngunit ang awa ay nawi sa obsesyon. Naging mapilit siya, palaging tumatawag, at ginagamit ang pagtulong para mapalapit. Nang iwasan siya ni Joy, nasugatan ang kanyang ego. Naramdaman niyang binabastos siya sa sarili niyang nayon. Doon na siya nagbanta na sisirain niya ang pamilya ngang asawa nito. Natakot si Joy pero hindi nagpasindak. Tumawag ito sa kanyang kuya sa payphone para humingi ng tulong. Ngunit inabangan siya ng kapitan sa labas dahil pinapasubaybayan niya ito. Pilit siyang isinakay sa kotse at inusisa. Nang malaman ng kapitan na naksumbong na ito sa kapatid, napagpasiyahan niyang hindi na niya ito pwedeng palampasin. Matapos dalawin ang kalaguyo niya, tinawagan niya si Joy para pumunta sa bukit at nagbantang puputulin ang utang ng pamilya nito sa kooperatiba kung hindi ito pupunta. Pumunta si Joy, hindi para sa sarili, kundi para isalba ang pamilya ngang asawa niya. Muli siyang pinilit ngang kapitan na manahimik, ngunit tumanggi si Joy sa gitna ng pagtatalo. Nawala sa sarili ang kapitan at napatay niya ito. Mag-isa siyang humukay sa ilalim ng puno ngang santol hanggang madaling araw ang ilaw ngang flashlight niya ang nakita ngang truck driver. Alam ni Carlo ang nangyayari dahil tinawagan din siya ngang kapitan, ngunit naging duwag ito at hindi lumabas. Ito ang tinutukoy ni Joy sa diary na alam niya. Hinatulan si Kapitan Rudy ng reclusion perpetua pagkakulong ng 25 to 40 taon para sa murder at obstruction of justice. Si Carlo ay inimbestigahan din sa kasong pagsisinungaling at pagtatagong ng ebidensya, ngunit dahil walang matibay na patunay, hindi siya nakasuhan. Ngunit pagkatapos ng hatol, umalis si Carlo sa nayon at wala nang nakakita sa kanya. Sa araw na ibinaba ang sentensya, nag-isang nagpunta si Tony sa puntot ng kapatid sa Zambales. Nag-iwan siyang isang basket ng mangga ang prutas na kinalayuan ng kanyang kapatid, ngunit alam niyang tatanggapin nito dahil galing ito sa kanyang pamilya. Taong 1987,
Sa mismong panahon na namumunga ang mangga-mangga, naglaho ang 26 anyos na si Joy. Hanggang sa huli, pinili niyang protektahan ang pamilya ng kanyang asawa, isang desisyong nagdulot ng kanyang kamatayan. Nang taong iyon, namula at nahinok pa rin ang mangga-mangga sa Zambales na parang walang nangyari. Patuloy na umikot ang mundo at itinago ang nayon ang katotohanan. Ngunit ang totoo ay hindi kailanman mabubulok sa ilalim ng lupa. Makalipas ang 13 taon, kusa itong lumitaw, ang huling sakripisyo ni Joy ay patuloy na nagiwan ng bigat sa ating mga puso. Tama ba ang ginawa niyang pagpili na unahin ang pamilya ng asawa kaysa sa sarili? Hindi natin masabi. Ang malinaw lang ay nauwi ito sa isang napakalungkot na trahedya. Ano sa tingin ninyo? Sino ba talaga ang totoong kriminal sa kwentong ito? Si Kapitan Rudy lang ba na gumawa ng krimen? O ang buong nayon na nagbulag-bulagan at nagtakip sa katotohanan? Mangyaring iwanan ang inyong mga salubin sa comment section. At kung sa tingin ninyo ay dapat pang malaman ng marami ang ganitong makwento, malaking tulong ang inyong subscribe at like. Sa susunod na kwento, makakasama muli tayo sa pag-usisa sa mga nakatagong katotohanan.